Trigger warning, may pagtalakay sa karahasan at sexual na pang-aabuso. Kung sensitibo ka sa ganitong tema, mag-ingat sa panunood. Tumama kami sa loto. Milyon ang dumating. Hindi ang tipong pangarap araw-araw, kundi yung tipong nakakabaliw dahil bigla kang yumaman. Sa umpisa, ang iniisip namin ni Lisa ay simple lang. Tuition ni Kyle, maliit na savings, at isang maayos na paupahan na magbibigay ng steady na kita para sa pamilya. Si Kyle, ang bunsong anak namin na espesyal, ang sentro ng lahat. Gusto ko ng isang legacy na hindi mawawala kapag ako ay wala na. Isang paupahan na tatakbo ng maayos para sa kanya. Kaya nung dumating ang pera, hindi na namin inisip pa. Binili namin ang bakanteng lote sa gilid ng bayan, pinalaki namin ang bahay ni Mama at nagpapatayo kami ng maliit na paupahan. Mabilis ang trabaho, mabibilis ang contractors at sabay-sabay kaming nagdi-celebrate. Tawa, kape sa umaga, buro ni Lisa na napagkunan ng kapitbahay. Simple ang saya namin noon. Kung mahilig kayo sa totoong horror, mag-subscribe kayo para sa susunod na kwento. Hindi ako mayabang, pero ako ang mekanik ng barangay. Hawak ko ang pinakamalinaw na logic namin sa pamilya. Si Lisa, mahilig magluto at magbenta ng buro sa tapat ng simbahan. Siya ang puso ng tahanan. Si Andrea, ang panganay, maaliwalas at responsable. Nakatulong sa amin ng todo, nag-aasikaso ng mga tenants, nagluluto, naglalaba. At si Kyle, 4 na taong gulang noon, may paraan ng pagtingin sa mundo na iba. Tahimik siya, hindi masyado tumitingin sa mata. Pero kapag masaya siya ay umiikot sa paligid na parang may sariling musika. Tinawag naming espesyal at hindi kami takot tumawag ng profesional noong bata pa siya. Therapy, assessment, kung ano-ano. Hindi siya sagabal, siya ang dahilan kung bakit namin itinayo ang paupahan. Gusto namin ng isang bagay na magtatagal para sa kanya. Ang paupahan namin ay simple lang. 3 magkakahiwalay na unit, maliit na courtyard, maliit na tindahan sa harap kung saan pwede magtinda si Lisa. Pinakain namin ng magandang pintura ang dingding, nilagyan namin ng CCTV sa harap para masigurado ang seguridad, at naglagay ng maliliit na bintana ang bawat kwarto. Nung una, puno kami ng pag-asa. Dumating ang unang tenants, si Maricar, single mom, may batang lumalaki, si Aling Rosalinda at pamilya niya. Isang bachelor na tahimik, nagngangalang Leonard. At ilang iba pa, puro mga taong naghahanap ng tahimik at abot-kayang lugar. Ang rent, maliit lang, pero sapat para sa maintenance at para sa maliit na stipend ni Kyle pagdating ng college. Para sa amin, blessing. Wala kaming iniisip na kakaiba. Hindi namin inakala na ang tawag ng lugar, paupahan ni Kyle, ay magiging sanhi ng ibang tawag, baryo ng aswang. Sa umpisa, ang mga kwentong lumilipad-lipad lang sa tabi-tabi. Matatandang babae na nag-uusap sa dulo ng kalsada, mga tawa sa sari-sari store, mga maliliit na usapan tungkol sa may narinig daw na pagaspas. Pinag-aalangan lang namin, parang mga tabloid na kwento sa umaga. Nakakatuwa sa chismis, hindi seryoso. Pero may mga gabi na hindi mo basta-basta masasabing chismis lang. Unang gabi ng kakaiba, si Lisa ang unang nakabantay. Nasa tindahan siya, tinatapos ang mga paninda, habang ako naman ay nag-aayos pa ng makina sa likod balay. Biglang may lumagapak sa bubong ng paupahan. Hindi yung mga tipikal na dahon na bumabagsak, may malakas at biglang pagaspas na parang malaking pakpak ang dumampi sa hangin. Naramdaman ni Lisa ang pagyanig ng ilaw, nakita niya ang anino ng isang bagay na dumaan sa mismong ilaw ng kuryente. Tumayo ang buhok niya at hinanap namin agad ang CCTV. Wala sa footage ang buong larawan, parang may nasayang na frame na naghahati. Pero may napansin kami. Isang malabo, mabilis na anino na dumaan sa rooftop at nagdulot ng kakaibang likaw ng mga anino. Nagtalinghaga na kami noon. Ang mga kapitbahay na mano-mano ang pananaw, nagsimulang mag-usap tungkol sa wakwak o aswang. May nagsuggest na baka mga ibon lang, may nagra-rationalize na malakas lang ang hangin. Ako, bilang praktikal, naghanap ng ibang paliwanag. Baka lang daga o pugo na may sukat na hindi natin alam. Ngunit hindi iyon ang huling gabi ng pagaspas. Makalipas ang 1 linggo, gising kami sa sigaw, walang katulad.
Naalala ko pa ang tunog, mabagsik, napaka-crisp ng pag-iyak ng babae, may halong pag-ishtak ng kahihiyan at takot. Lumangoy ako palabas. Naiwan si Lisa na nagtatakbo. May kamera sa gate at may footage na humuhuli sa nagmamaneho ng motorsiklo na tumigil. Nakatakas noon ang isang kapitbahay na 2 ang anak, ang pinakabundok. Si Maricar ay iyak ng iyak, at ang maliit niyang anak ay hindi bumabangon. Hindi namin talaga alam kung ano ang nangyari. Nagkalat agad ang balita. May namatay. Agad kaming nagtaka. Paano nangyari? Anong oras? Paano niya nalapatan ng sugat? Hindi namin sinimulan ang sensationalizing. May pulis na nag-imbestiga, may autopsy na isinagawa sa batang lalaki. Pero ang paunang report, may mga galos, may takot, at may kakaibang marka sa kwarto. Hindi kami doktor para magsabi ng kumpleto, pero ang ating komunidad ay nagkaroon ng lungkot at paranoia. Ang ilan ay nagsimulang maglakad na may bawang sa leeg. Ang ilan naman ay dumudulog sa simbahan. May nagsabi na magpadala ng insenso at mag-hire ng albularyo. Sa gitna ng lahat ng ito, ang paupahan namin ang nagiging battleground. Hindi lamang para sa tenants, kundi para sa aming reputasyon at para sa pangakong ginawa namin para kay Kyle. Noong mga panahong iyon, lumitaw ang pangalan ni Leonard ng una. Tahimik siya, halos hindi lumalabas ng kanyang kwarto. Naglalakad lang ng gabi, hindi nagpapasayaw ng liwanag. Ang mga kapitbahay may naguulat na may nakita siyang naglalakad malapit sa bakod nung gabi ng pagaspas. Bilang may-ari, pinuntahan ko siya. Tahimik lang siya. May tinik sa salita pero hindi siya agresibo. Nakita ko sa mukha niya ang pagod ng taong may pinagdadaanan. Hindi namin ia-evict kaagad. Nagulat kami nang may sumulpot ang usapan at unti-unti ang tiwala ng mga tenants ay nabura. Mga text message, mga tawag ng pasyalan at mga sulyap sa gabi ang naging mode ng aming buhay. Ako nananatiling pragmatic. Magbigay ng respeto sa proseso, sabi ko. Huwag mambastos, mag-cooperate tayo sa pulis. Subalit hindi ganoon kadali kapag ang takot ay kumalat. Hindi lamang takot ang dumami, may galit at may paranoia. Ang mga tenants, isa-isa, nagsimulang umalis. May ilan na pinagmadalian ang paglipat dahil sa presensya ng law enforcement at sa chismis. Ang iba naman ay hindi na nakatulog at nag-apply sa ibang paupahan. Ang kinikita na dapat ay steady, nagsimulang bumaba dahil sa exodus. Kami, bilang magulang at may-ari, pinipilit na panatilihin ang normal. Naglagay kami ng dagdag na ilaw sa gabi, nagdagdag ng CCTV ang isa pa, at nagbayad kami para sa dagdag na security. Pero hindi sa pera nasusolve ang pag-alis ng panloob na katiwalian. Ang sinimulan namin bilang proteksyon para kay Kyle ay naging dahilan ng paghihiwalay ng komunidad. Dumating si Mang Inting at kasama niya ay mga ritual na hindi ako sanay. Hindi ko sinubukang i-judge. Sa baryo, ang mga matatanda ay may kanya-kanyang paraan ng pagharap sa mga bagay na hindi namin maipaliwanag. May naglalagay ng bawang sa gilid ng pintuan. May nag-iinsenso sa gabi. May nagsasabit ng mga maliliit na anting-anting sa likod ng tindahan. Si Mang Inting, albularyo na kilala sa lugar, nagdala ng langis at dasal. Hindi siya mayamang manggagamot kundi isang taong kilala sa kanyang tradisyon. Tiniyak niya, hindi puro siyensya ang solusyon dito. Kailangan ng puso at ritual. Nilagyan namin ng asin ang bawat pasukan, inalayan ng kape ang mga kwartong pinaniniwalaang apektado, at minsan ay pinapaandar namin ang radyo ng malakas para takutin ang mga lobo ng gabi. Ang mga hakbang na iyon ay hindi makatwiran sa mata ko noon, pero nakatulong sila sa iba na magkaroon ng kontrol sa kanilang takot. Sa ganitong mga gabi, napapansin ko ang pagbabago sa pamilya namin. Si Lisa, na dati ay masayahin, naging tahimik. Madalas siyang tumitig kay Kyle na kumakain ng walang gana, o kaya'y naglilinis ng mga bintana ng paulit-ulit. Si Andrea naman, na palaging may ngiti at nag-aasikaso, unti-unting nagiging malalim ang mga mata. Hindi ko na siya makausap ng maayos ang ilan sa mga gabi. May mga pagkakataon na siya ay papasok sa kaniyang kwarto at hindi na lumabas hanggang maaraw. Hindi ko alam kung stress o may kinakaharap siya. At ako,
Ako'y umiikot sa trabaho, nag-aayos ng motorsiklo sa araw at nag-iimbestiga sa gabi, nakaramdam ng walang kapangyarihan sa mga bagay-bagay. Isang gabi, napansin namin sa CCTV ang isang bagay na hindi namin maintindihan. Ang footage ay butas-butas. May isang frame kung saan tila may humarang sa ilaw at may mabilis na paggalaw na parang may mga pakpak. Huminto ako sa panonood at sinilip ang close-up. Ang imahe ay hindi malinaw, grainy, at madaling sabihing digital glitch. Pero hindi iyon ang nakakabahala. Sa sumunod na clip, may nakita kaming silhouette na tila kumukuha ng anino sa lalim ng kwarto ng isang tenant. Hindi ako maniwala agad sa supernatural, pero bilang tao, natatakot ako. At kung ako ay natatakot, paano pa ang iba? May mga nagsimulang magsabi na may sing-sing ng dugo sa ilang pinto, mga marka na hindi maipaliwanag ng mga ordinaryong sugat. May nag-ulat na may sumisigaw sa gitna ng gabi, parang babae na humihiyaw na hindi maintindihan. Ang ilan ay tumakbo ng hindi tumingin sa likod. Sa aming dapit hapon, naging normal na ang pag-iinspeksyon ng bawat kwarto tuwing umaga. Binubuksan namin ang mga kurtina na may kaunting takot. Tinatanaw ang mga palapag at sinisiguro na walang naiwan. Naalala ko ang gabing dinalaw kami ni Manong Manolo at ilang kapitbahay para makinig. Umupo sila sa harap ng paupahan, nagdala ng kape at sigarilyo at nag-usap ng mababa. Isaac ang tono nila. May video kami na nagpapakita ng isang babae sa bubong, sabi ni Manolo. May nakita ka noon, June? Tanong nila sa akin. Ang kasama kong pakiramdam noon ay pagkabalisa. Tingin ko nangyari iyon dahil sa bagong yaman. Parang binigyan kami ng pag-asa ng pera at kasabay nito ang pag-atake ng hindi inaasahang problema. Ngunit internally, may isang bagay na mas malalim, ang aking pagkukulang. Hindi pa noon malinaw sa akin na may itinatago si Andrea. Hindi pa maliwanag sa amin na ang mga saksak ng pangyayari ay mas malalim kaysa sa isang tsismis ng barangay. Ngunit unti-unti, nararamdaman ko na ang pagkasira ng tiwala sa loob ng aming bahay ay nagsisimula. May mga araw na namin ang tawang magaan, may mga gabi na nanghihina ang loob. Nagpapadala ako ng texts kay Sandro, ang kapatid kong tumutulong sa amin sa mga construction at security, at sinasabihan siya na maging mabantay. Si Sandro ay parang salbabida, palagi siyang nasa tabi namin, handang tumulong. Hindi ko sinisisi siya noon. Parang isang sandigan siya sa aming pagkabaliw dahil sa sitwasyon. Pero kahit kami, hindi perpekto. May mga salita at galaw siyang nagbigay naman ng tensyon sa loob ng bahay at hindi namin iyon pinansin agad. Ang pagkukulang namin sa pag-aalaga sa lahat ng aming mga anak, lalo na kay Andrea, ay hindi agad nakikita. May mga pagkukulang sa oras, sa pagtingin, sa pag-prioritize. Nang lumala ang sitwasyon sa paupahan, hindi pa ako handang makita ang ugnayan ng mga pangyayaring ito. Isang linggo matapos ang unang pagaspas, may natuklasan kami na nagpapadilim sa gabi namin. Si Andrea ay hindi na sumasagot sa telepono. Hindi siya sumasagot sa mga texts. Hindi lumalabas ng bahay. Hindi niya binubuksan ang pinto. Ang mga boses ng kapitbahay ay nag-aalala. Sinasabi nila na may nakita silang babae na pumasok sa huling unit ng paupahan, nagdala ng maliit na bag, may napansing mga yapak sa lupa. Tumawag ako at tumakbo. Binuksan ko ang pinto at nakita ko ang kama na nakadikit sa pader, mga damit na nakaipit at isang lapis na nakahulog sa sahig. May mga footprints sa putik ng teres, dire-diretso sa bakuran. Tumakbo ang puso ko, tinawagan ko si Lisa, at nakita ko sa mukha niya ang paninikip ng takot. Nag-ikot ang barangay. May nagsabing nakita si Andrea naglalakad palayo pa baryo. May nag-uulat na may nakita siyang pumasok sa van malapit sa estasyon ng tricycle. May mga trainee na nag-search, tumawag ang pulis. Ako, si Lisa at ilang kapitbahay ay naghanap magdamag. Humikit ang paligid ng kawalan ng sagot. Ang kwarto ni Andrea na dati ay maliwanag at puno ng mga plants at notebook, ngayoy mistulang may nalimutan. At sa mga notebook na yon, lumalabas ang mga drawing ni Kyle, mga simpleng linya na palaging umiikot sa isang tema. Isang tao na may mahahabang pakpak,
May mukha na malabo at palaging may maliit na detalye na kakaiba. Isang singsing sa leeg, isang marka sa braso, at palagi, may isang maliit na hawak na bagay na hindi namin maintindihan. Hindi ko sadyang pansinin iyon noon. Inisip ko na obra lang ng anak namin. Pero nang ilapit ko ang drawing, nakita ko ang isang maliit na bagay na hindi ko matanggap. Isang maliit na piraso ng tela na kahawig ng scarf ni Andrea, nakadikit sa dulo ng lapis. Nakuha ko ang amoy, parang insenso at bawang, at may kaunting nalanghap na asul ng detergente. Tumahimik ako. Naramdaman kong may sumakop sa dibdib ko. Ang barangay ay nag-organisa ng search party. Sumali si Mang Inting at ang iba pang matatanda. Nagdala sila ng mga anting-anting, ng langis, ng dasal, at sinabing, "Hindi natin maiiwan ang sigaw ng kaluluwa." Ako, bilang ama at may-ari, sinubukan kong mag-coordinate ng mga tawag, sinubukan kong kausapin ang pulisyon, at sa gabi ng pagkalat ng balita, nakita ko ang pagbabago sa pananaw ng mga tenants. Ang ilan ay nagpasabi na aalis na talaga. Ang mga benta ni Lisa ay bumaba. Ang aming buhay ay nagmistulang isang wet blanket. Lalim ng lungkot na hindi agad matanggal ng pera. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit, ang kawalang katiyakan kung nasaan si Andrea, o ang pagtulo ng pagkukulang namin bilang magulang. Naaalala ko ang mga sandaling hindi ko siya pinakinggan ng maigi, yung mga oras na sinasabing maghinay ka o huwag ka nang malungkot na inakala kong sapat. Hindi sapat. Habang umiikot ang search, may mga teleponong pumapasok. Isang kapitbahay ang nagsabing may nakita siyang clue sa CCTV na hindi namin napansin noon. May isang frame noon kung saan may humahawak sa braso ng isang babae ang isang lalaki sa likod ng paupahan. May katahimikan at may isang mabilis na pagtakbo papalayo. Hindi malinaw ang mukha, pero may isang bagay na malinaw. Ang pakiramdam ng pangungulila at takot. Nang lumalim ang gabi at nag-iba ang hangin, nakita ko kay Kyle ang pagbabago. Hindi siya kumakain ng maayos. Lumangoy ang mga mata niya na walang sigla. May mga pagkakataon na hawak niya ang lapis at ginuguhit lang ang iisang imahe, paulit-ulit. Tinungo ko siya, pinisil ang kamay, at tinitigan ko ang drawing na higit na naging malabo. Ang pakpak ay hindi nakaraniwan. May kakaibang hugis na nagmumukhang sumasakop sa buong pahina. Umiyak ako ng gabing iyon, hindi dahil sa takot sa aswang o sa mga anino, kundi dahil sa bigat ng pagkukulang. Na hindi namin nabigyan ng pantay na atensyon ang aming mga anak. Na ang perang dumating ay para sa seguridad nila, pero sa huli, hindi namin naprotektahan ang lahat. Saksi ang gabi sa amin na naglalakad habang naghahanap ng sagot. May mga pamilyang nag-aambag sa pag-asa. May mga taong nag-iiwan ng pagkain sa harap ng gate. May mga lumapit sa amin na nag-aalok ng dasal at pag-aalaga. At habang kami ay naglalakad, tanong ang bumabalot sa isip ko. Ano ba talaga ang nangyayari sa paupahan na itinayo namin para kay Kyle? Ano ang tinutukoy ng mga drawing ng anak ko? At higit sa lahat, saan napunta si Andrea? Ang sagot ay di pa tapos at ang gabi ay nagiiwan ng mga bakas na parang hindi basta-basta mawawala. Hindi nagtagal ang mga araw ng kawalan. Habang umiikot ang mga tao sa baryo sa paghahanap, napakaraming tanong ang pumipirmi sa dibdib ko. Hindi lang tungkol kay Andrea, kundi tungkol sa kung ano ang nagkulang sa amin bilang magulang. Nag-ikot kami ng gabi-gabi. Ako, si Lisa, mga kapitbahay, pati mga tenants na hindi pa tumatakas sa takot. Ang ilaw ng flashlight namin ay umiikot sa dilim at sa bawat pagliwanag, tumitigil ang puso ko sa pag-asang may makikita kaming bakas, isang sapatos, isang scarf, isang piraso ng tela lang sana na magbibigay linaw. Pero kadalasan, ang nakikita lang namin ay putik at mga yapak na naglaho sa gilid ng kalsada. Minsan napapaisip ako kung ang mga bakas na yon ay tunay na bakas lang ng paa o bakas ng pagkukulang natin. Sampu-sampu kaming naglalakad, nagbubulong ng mga pangalan at mga posibilidad. Hindi namin maiwasan, alam ko na namin, na ang sino mang tao sa palibot ay nagiging posibleng suspect sa mata ng iba. Iyan ang maliit na galit ng baryo, ang mabilis na paghuhusga kapag may takot.
At sa gilid ng aming pag-iyak, may bigat na umiikting, ang maling paghinala kay Leonard. Naalala ko pa nung unang beses namin siyang kinausap ng seryoso. Tahimik lang siya, hindi siya nagtanggol ng husto. May malalim siyang lungkot sa mga mata, parang isang taong nagdadala ng sakit na hindi niya kayang ipaliwanag. Nang kumalat ang usap-usapan, may ilang nag-uwi ng pangiinis. Si Leonard yata yon, sabi ng ilan. May nagkwento na nakita siya malapit sa bakod, may nakita siyang mga yapak. Bilang may-ari, tinawag ko siya para magtanong ng mahinahon. Hindi ko inakala na ang tanong na yun ay susi para sa isa pang trahedya. Ilang araw lamang matapos ang pagmumungkahi ng mga kapitbahay, si Leonard ay natagpuang hindi na gumigising sa kwarto niya. Hindi agad namin lubos na maintindihan. May mga taong nagkunwaring may sakit lang. Meron ding nagsabing nakita siyang bumaba ng walang lakas. Ito ang punto na biglang nag-iba ang kulay ng mga mukha namin. Pagkabigla, pagsisisi na parang kumakalam. Lumabas na may cancer pala si Leonard. May diagnosis na matagal ng kanyang pinamimigay sa sarili bilang hiya o takot. Ipinagtapat ng ilan na natatakot siya sa tsismis, kaya siya mas lalo pang nagtambak sa sarili. Walang nagmalasakit. Nakiramay kami, nagdala ng pagkain, nag-alay ng dasal, ngunit ang lungkot na pumuno sa buto ko ay iba. Kami na ang nag-ambag sa pag-ikot ng mundo laban sa isang taong nahihirapang huminga dahil sa sakit, at kami, kasama ng buong baryo, ang naging sentro ng panghuhusga. Ang pagkamatay ni Leonard ay nag-iwan ng kakaibang kalungkutan. Hindi lang dahil sa pagkawala niya, kundi dahil sa kakulangan namin sa pagiging mahabagin. Lumabas ang guilt ng maraming kapitbahay at ang aming pamilya ay sumadsad sa pag-aakusa sa sarili. Bakit hindi ako tumulong ng mas maaga? Tanong ko sa sarili ko ng paulit-ulit. Hindi ang pagkaligtas kay Leonard ang aking pinaka-inaalala. Hindi na maibabalik ang buhay niya. Ang mas nakakailang tanong ay kung paano kami naging bulag sa mga palatandaan na may kailangan ang loob ng aming bahay. Habang kumakalam ang mga araw, unti-unting lumilitaw ang mga bagong piraso ng palaisipan. May isang kapitbahay na nagpakita sa amin ng isang audio clip. Hindi ito perpekto, mahina, halatang kinuhanan ng isang lumang cellphone na may static sa gitna ng breakup ng signal. Sa recording, may isang tinig ng babae na humihiyaw ng panawagan at may kalakip na boses ng lalaki na nagbabanta. Hindi malinaw ang mga salita dahil sa ingay at pagkakasalpok ng static, pero may mga linya na kumikilab. May pag-ikot tungkol sa huwag kang lalabas, at ang pag-iyak ay parang may halo ng pananakot. Hindi pa ito diretsong ebidensya ng krimen, pero ipinakita nito na may tensyon sa pagitan ng dalawang tao sa loob ng bahay. At iyon na ang simula ng isang mas organisadong investigasyon. Sumunod na linggo, may nakita kaming mas malinaw na frame sa CCTV ng paupahan. Matagal naming siniyasat ang mga footage, pinapaulit, pinapabagal. Sa isang clip na kuha ng maagang hapon, may isang lalaki na lumalakad papalapit sa pinto ng kwarto ni Andrea. May hawak siyang bagay sa kamay. Hindi namin agad makita kung ano. Panoorin mo ng mabagal at sa isang iglap, may isang hila at may isang pag-angat ng braso. Hindi malinaw ang mukha ng lalaki, pero kitang-kita ang pairing ng pagkilos. Isang puwersang pumipigil at isang bagay na bumabagsak. Hindi ito ang tipo ng eksena na madaling kalimutan. Pinakita namin ito sa pulis at sa barangay. Itinago namin ang orihinal na file at tinanong ng mga awtoridad ang lahat ng posibleng may koneksyon. May tsismis na umiikot, ngunit ang pulis ay nagsimulang mag-imbestiga ng mas seryoso. Isang gabi, sumali ako sa isang maliit na tipon kasama si Mang Inting at ilang matatanda. Nakapikit lang kami sa ilalim ng maliit naming bubong, nakikinig sa mga dalangin na binubulong. Dala ni Mang Inting ang kanyang maliit na botelya ng langis, may halong herbs at isang bagay na hindi mo lang basta mabibiling sangkap. Kailangan natin ng catharsis, ang sabi niya. Kailangan nating ilabas at harapin. Inalok niya na ginawin namin ang ritual sa paupahan, isang seremonya na magpapaabot ng liwanag sa kung anumang sakunang nagtatago ng pinanggagalingan ng sakit. Ako noon ay nag-aalangan, pero napatingin ako kay Lisa. Ang pagod at luha sa mga mata niya ang nagpatibay ng loob ko.
Kung sa paniniwala man ng iba ang lunas ay darating sa pamamagitan ng dasal at langis, hayaan na natin silang magsagawa. Hindi ko siya inuusig. Ako mismo ang nagnanais ng anumang makapagdudulot ng pag-asa. Pagpasok ng dilim, nagsimula ang ritual. May mga nagdala ng bawang, may mga nagsindi ng insenso, at may mga kumanta ng mga lumang dasal. Ang hangin ay mabigat, amoy bawang at usok ang pumapailan lang. Habang pinapahid ang langis sa mga pintuan at sa mismong sahig ng kwarto ni Andrea, istorbo ang katahimikan, parang buong lugar ay humihinga. Sa gitna ng dasal ni Mang Inting, may biglang pagkagaspang sa bubong, isang tunog na bumalot sa baliw na katahimikan. Tila may sumilip na anino. Nilapitan namin ang CCTV monitor sa sala. Sa screen, may malabong larawan. May isang kulay na sumayad sa ilaw na hindi namin makita ang laman. Ang ilang tenants ay umiiyak. May ilan na nagumpisang magsalita sa maliit na tinig ng pag-asa. Ngunit ang pinakamalaking pangyayari ay hindi nangyari sa gabi ng ritual. Nangyari ng araw na naisip naming sumubok ng mas aktibong pag-atake sa problema. May nagbigay sa amin ng tip. Nakita raw nila ang isang van na lumabas ng baryo sa gabi ng pagkawala. May plate number, may oras, may direksyon. Hindi namin alam kung totoo, pero hindi na namin kayang i-imagine ang pagiging pasibo pa. Sinundan namin ang lead. Sa tulong ng ilang kapitbahay at ng maniobra ng pulis, nakatigil kami ng isang van sa may daan palabas ng bayan. Sa loob, may ilang marka at may ilang damit na halatang may putik at may isang scarf, kahit bahagyang tinahi, at may sapin ng latigo na parang nanggaling sa loob ng bahay. Hindi ko maipaliwanag ang tulo ng pawis sa noo ko habang hawak-hawak namin ang scarf. Parang ang bawat hibla nito ay may amoy ng gabi ng pagkawala. Ang van ay napunta sa isang maliit na imbakan, isang warehouse sa labas ng bayan. Dito, magkasama ang mga opisyal at ang ilang kapitbahay. Nandoon si Sandro. Nandoon ang kapatid kong tinuturing naming sandigan. Siya ay tinanong, ang pag-amin o pagtanggi ang nagbalot sa lugar. Hindi ko kailanman nakitang ganitong katahimikan sa mukha ng kapatid ko. May lamig, may piga, at may isang bagay na hindi ko maintindihan. Ang isterikong katahimikan ng isang taong nabubuwal. Hindi ko sasabihin kung paano nag-umpisa ang eksaktong pag-aresto, pero may mga testigo na tumayo at may mga bagay na hinatid sa pulis, mga gamit na may halong putik, kasuotan, at may nagkaroon ng mga testimonya. May isang recording na ipinakita ang boses ni Sandro na nagbabanta sa isang babae nang hindi ganoon kalinaw ang mga salita. Subalit may sapat na linya na nagpapatunay ng tensyon at ng pag-abuso. Hindi ko kukunin ang lahat ng detalye ng legal na proseso. Hindi ako mananalo sa korte ng publiko. Pero ayon sa pulis at sa prosecutor, may sapat na pahiwatig upang mag-ahon ng kaso. Sa isang madaling salita, naaresto si Sandro. Nang isinara ang pinto ng kulungan sa kanya, hindi kaagad nagbago ang pakiramdam ko. Hindi rin ako agad nakaramdam ng kaginhawaan. May halo itong isang kakaibang paghahayag na may mali sa amin na hindi pa rin namin alam ang buong sukdulan. Pinatigil ko ang sarili ko sa pag-iisip. Ang akusasyon laban sa kapatid ay mabigat at hindi lahat ng bagay ay agad malinaw sa isang headline. Ngunit may isang bagay na kailangang pagtuunan ng pansin. Ang pagkawala ni Andrea at kung ano ang nangyari sa kanya. Hindi naglaon, dumating ang bagong balita. May nakitang tao sa malapit sa kanal, nag-iisa, ligaw, at tila nasa kalagitnaan ng delusyon. Siya ay hindi agad nakilala, kaya dinala namin siya sa ospital sa bayan. Mga ilang oras pa at nang huminahon pa ang isip niya, nakilala namin, si Andrea. Luluha ako habang isinusulat ito sa isip ko. Ang mismong Andrea na kailan lang ay nagluluto at nag-aasikaso ng paupahan. Nakita ko sa kanya ang ibang anyo. Malubha ang pagkakapayat, may mga marka sa braso na nagmumulat na may tinalikuran siyang sugat at higit sa lahat ang matinding kalituhan sa mga mata. Hindi siya mukhang aswang sa paraang nakikitang nilalang. Siya ay tao, kulang-kulang, wasak at puno ng sakit. Sa ospital, hinawakan ko ang kamay niya. Hindi siya agad nagsasalita. Parang may gumagalaw sa loob ng kanyang utak.
May isang oras na parang nagbabalik siya at may isang oras na siya ay umiiyak nang parang hindi maintindihan ang sarili. Habang nagbabantay kami ni Lisa sa tabi ng kama niya, may pumunta sa amin, si Mang Inting, basang ang kamay at may daladalang maliit na pitaka ng tela. Huminto siya at tahimik na inilagay ang tela sa mesa. Hindi siya masama, ang sabi niya sa amin. May ginagawa ang sakit sa puso ng tao na nagiging anyo. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin niya noon. May pag-aangkin ba siyang sinasalamin na supernatural na nangyayari? O isang tradisyonal na paliwanag para sa trauma? Hindi ako handang magdebate. Ang kailangan namin ay suporta at paliwanag. Pagkatapos ng ilang araw na pag-aalaga at ilang mga pagsusuri, si Andrea ay nakapagbigay ng pahayag. Hindi siya agad sinasalaysay kundi dahan-dahan. Ang unang salita niya ay may halong takot at hanash. Sakit. Walang detalye. Tumigil siya kapag tinanong ng mapanuksong paraan. Sa presensya ng pulis at ng aming abogado, huminga siya ng malalim at binigkas ang isang pagsalaysay. May mga pag-aabuso daw mula sa isang taong mayroon siyang tiwala, isang taong malapit sa bahay. Hindi ko kailanman inakala na ang boses niya, ang anak naming laging nag-aalaga, ang anak na madalas nating sabihan ng papuri, ang mag-iiwan ng tinapay sa mesa, ay magkakaroon ng ganitong bigat. Tila ba lahat ng mga gabi ng kanyang pag-iisa ay nauuwi sa ganitong pangungusap. Para sa mga kritiko ng baryo, ang senaryo ay simple. May aswang at dapat na ipahamak. Para sa amin, ang pamilya, ang mabigat ay ang katotohanang ang pagsasabi niya ay nagsasabi ng kasamaan sa loob namin mismo. Hindi ko sinasabi ito para ilagay sa kanyang pagkakasala pa. Hindi ako titingin na puro demonya ang loob ng mga taong nagiging abusado, ngunit ang kanyang boses, ang mga marka sa kanyang katawan, at ang mga testimonya ng mga kapitbahay ay naging sapat para sa pulis na makipagtulungan sa pagbuo ng kaso. May pagbabago rin sa pagtingin namin sa aswang narrative. Hindi na namin ito tingnan lang bilang isang kwento ng nobela o usapan ng matatanda. Para kay Andrea at para sa marami sa amin, ang folklore ay naging lens para sabihin ang hindi maisalaysay. Ang sakit ng taong nais magpabalik ng kapangyarihan sa isang mundo na pinagtatabuyan siya. Sa mga salita niya, hindi siya naging aswang dahil gusto niyang kumain ng laman. Siya ay nagbago dahil sa kahabag-habag na pagtrato, dahil sa matinding kalungkutan at dahil sa isang sugat na hindi nabigyan ng lunas. Ito ang pinakamalungkot na bahagi. Ang aswang sa kwento namin ay hindi isang halimaw na ibang-iba sa tao. Ito ay isang tao na nasaktan ng sapat na magsalita siya sa wika ng takot. Ang korte ay naging isang mabigat na yugto. Hindi namin inasahan na sa huli ay kakailanganin pa namin ng mga testigo, ng mga recording, ng mga medikal na ulat. May mga araw na kinakailangan naming maglakad papuntang munisipyo para magbigay ng testimonya, para mag-present ng CCTV footage, para sumuporta kay Andrea. Naging mahirap ito, lalo na kay Lisa. Parang kami ay inuulila at pinipilit magsabi ng malalim na sugat sa harap ng marami. Hindi ko malilimutan ang araw na lumapit si Andrea sa akin at mahina ang tinig. Tatay, hindi ko sinasadya. Napaiyak ako ng labis. Hindi ko man matanggap noon ang buong paliwanag ng mga detalye, ang puso ng kanyang pangungusap, ang pagsisisi at ang pag-iyak, ang humahaplos sa akin ng masakit. Lumuhod ako sa harap niya, hinawakan ang kanyang kamay, at sinabi ko ang isang katotohanan na matagal na kong pilit iniiwas. Pasensya na. Mismong salita ng pag-amin ang dumaloy sa akin, hindi bilang pagpapawalang sala, kundi bilang pagkilala sa pagkukulang. Pinabayaan kita, ang sabi ko sa kanya. Hindi kami naging sapat. Ang kaso laban kay Sandro ay natupad sa kabila ng mga hadlang. May mga testigo na handang magsalita. May CCTV at may mga piraso ng recording na lumalabas na nagpapakita ng tensyon sa pagitan ng biktima at ng akusado. Ang korte ay hindi madali. Ang ating komunidad ay puno ng opinyon, may nagtatanggol, may naglalaban at may umiiyak. Ngunit sa pagdaan ng proseso may hatol.
halt, naipataw ang parusa at ang kapatid ko ay dinala sa kulungan bilang resulta ng pamamaraan ng batas. Hindi ako nagbibigay ng detalye ng desisyon ng hukuman dito. Hindi ako hukom, subalit naramdaman ko ang relief at ang bigat ng sabay. Relief para sa ilang mga tao na nakaasa ng hustisya. Bigat dahil ang hustisyang iyon ay nag-ugat sa pagkasira ng isang pamilya. Habang umiikot ang ating buhay sa mga pagdinig at mga medikal na ulat, unti-unting nagsimula ang proseso ng pagpapagaling. Hindi ito mabilis. Hindi ito simpleng paglalagay ng plaster sa sugat at pag-asang mawawala. Kailangan namin ng therapy, hindi lang para kay Andrea, kundi para sa buong pamilya. Si Lisa at ako at si Kyle na tila ba nagdurusa rin sa sariling paraan. Pinayuhan kami ng social worker na paulit-ulit na mag-commit sa family sessions. Dito nag-umpisa ang isang mahirap na paglalakbay, ang pagbalik ng tiwala, ang pagharap sa trauma, at ang pagtuturo kung paano mag-provide ng pantay na atensyon sa bawat anak. Si Andrea ay nagpatuloy sa pagkuha ng mental health support. May mga araw na siya ay tahimik at may mga araw na siya ay nagugulat at umiiyak bigla. Hindi namin pinilit ang mga sagot. Sa halip, naglaan kami ng oras, maliit na oras lang sa umpisa, upang makinig ng totoong wala ring pangangatwiran. Sa mga session, unti-unting bumalik ang loob niya. Nagsimula siyang magsalita ng mga bagay na dati niya nililihim dahil sa kahihiyan. Mga bagay na nagbigay kulayan sa pag-iisip niya. Sinamahan siya ng albularyo namin sa tradisyonal na ritual, at sinamahan rin siya ng mga profesional na doktor sa pag-aalaga ng trauma. Ang kombinasyon ng spiritual at clinical na approach ay hindi perpekto, ngunit tila nakakatulong para sa kanya na magkaroon ng mga sandaling kalinawan. Si Kyle naman, ang dahilan kung bakit kami nagtayo ng paupahan, ay unti-unti ring bumalik sa kanyang mundong kontento. Ang drawing niya na ginulo ng mga pakpak ay naging isang mahalagang artifact sa aming pag-unawa. Hindi namin ito itinago, ipinakita namin sa therapist niya. Sa isang therapy session, sinabi ng therapist na ang repetitive drawing ay para kay Kyle ay hindi isang senyales ng sumpa, kundi paraan niya ng pagproseso ng nangyari. Tinulungan siya ng therapist na ilarawan ang mga pakiramdam niya gamit ang iba pang paraan, musika, sensory motor activities, at pagbuo ng mga simpleng storylines kung saan siya ang bida. Hindi namin siya ginawang isang metaphor ng horror. Sa halip, naging inspirasyon siya para magpatuloy ang aming dedikasyon. Kailangan niyang maramdaman na ang paupahan at ang buhay niya ay hindi lamang tungkol sa kita, kundi tungkol sa pag-ibig at seguridad. May mga pagkakataon na si Andrea ay magsusulat pa ng maliit na liham sa amin, mga liham na puno ng paghingi ng tawad at minsan ng mga sagot. Sa isang sulat niya, isinulat niya na ang paglabas niya bilang aswang ay hindi isang pagpapasasala, kundi isang sigaw. Sigaw ng taong hindi pinakinggan at sinamantala. Hindi ko maikaila na may katotohanan doon. Ang sakit na iyon ay lumalabas sa hindi inaasahang paraan. Sa folklore, sa simbolismo, sa gawaing paniniwala. Hindi namin sisihin ang paniniwala ng baryo. Sa halip, ginamit namin ito bilang daan para unawain ang malalim na sugat. Ilang buwan ang lumipas bago namin naisipang buksan muli ang paupahan. Ang desisyon ay hindi basta-basta. Marami ang natakot bumalik. Marami ang may alaala ng pagtakbo. Marami ang hindi nakalilimot sa mga sigaw na nag-umpisa nito lahat. Kailangan naming huminga, magdasal at magplano. Nagkaroon kami ng community meeting. Hindi namin ito tinawag na grand reopening lang. Tinawag namin itong panibagong simula. Nagpasya kami na i-rename ang paupahan upang hindi maging paalala ng naganap, ngunit maging tanda ng pag-asa. Paupahan ni na Kyle at Andrea. Ito ang simbolo namin ng pag-amin na may nagkulang at ng pangako na itama ang mali. Ang pagbubukas muli ay may kasamang bagong regulasyon. Mas istriktong screening ng tenants, mas maraming CCTV sa loob at labas, at mas maraming lugar para sa mga bata na maglaro ng ligtas. Ngunit higit sa mga structural changes, ang pinakamahalaga ay ang pagbabagong nangyari sa loob namin bilang magulang. Naglatag kami ng routines kung saan ang bawat anak ay may oras na mag-isa sa amin. Naglaan kami ng oras para sa therapy at family days.
Binigyang prioridad namin ang presensya ng bawat isa. Hindi lang para sa dokumento, kundi para maramdaman ng mga bata na sila ay mahalaga. Ito ang pinakamahalagang pag-aral na natutunan ko. Ang pera na dumating ay hindi sapat na kapalit sa presensya mo sa buhay ng iyong mga anak. Ang mga material na bagay ay nagbibigay ng seguridad, oo, ngunit ang tunay na seguridad ay nasa pakikinig, sa pagkakaintindi at sa paglalaan ng oras. Hindi mawawala ang lulong ng mga alaala. May mga tenants pa rin na hindi bumalik, may ilan na nagsabi na hindi na sila magkakaroon ng tiwala muli. May ilan ding nagbalik at nagsabing willing silang subukan ang panibagong simula. Ang paghuhugas ng mga sugat ay hindi lamang gawain namin. Ito ay gawain ng buong komunidad. Nagkaroon kami ng regular na salusalo, ng mga dasal at ng pag-aalaga sa mga nawalan. Ibinahagi namin ang aming kwento ng buong pag-amin, hindi para magpatawad agad ang mundo sa amin, kundi para ipakita na may natutunan kami at may ginagawa kami upang hindi na maulit. Si Sandro ay dumaan sa proseso ng hustisya. Hindi ako magsasabi na ang sentensya ay nag-alis ng lahat ng sakit. Hindi. Ngunit, ang pagkakaroon ng legal result ay nagpabago sa saloobin ng ilan. Hindi patas ang karahasan na dulot ng kapangyarihan ng loob ng pamilya. Si Sandro ay tumanggap ng kaparusahan at kami ay nagtrabaho kasama ang abogado para itaguyod ang proteksyon at pag-aalaga kay Andrea. Sa loob ng piitan, alam ko na may mga struktura ng parusa at sa labas, may proseso ng rehabilitasyon. Ang pamilya namin ay nagpatuloy sa paglalakad ng mahirap na landas. Hindi na kami perpekto, ngunit nagsisikap kami na maging tama. May isang eksena na hindi ko malilimutan. Isang gabi, naglalakad kami ni Kyle palabas ng paupahan. Nilapitan kami ng isang dating tenant na nagpasalamat. Hindi dahil nawala na ang lahat, kundi dahil nakita niyang may pagbabago sa amin. Nakikita ko na nagbabago kayo, ang sabi niya. Hindi na lang kayo nagbigay ng bahay, nagbibigay na rin kayo ng tahanan. Hindi ko mapigilang umiyak ng marahan. Ang mga luha ay hindi lamang dahil sa kabiguan, kundi bilang tanda na may pag-asa pa. Sa pagtatapos ng lahat ng ito, mahalagang sabihin ang aral na pinipilit kong buuin araw-araw, na ang kayamanan at material na tagumpay ay hindi magiging susi sa pag-aalaga sa pamilya kung hindi ka maglalaan ng puso at oras. Hindi ko sinasabi ito para magturo ng sermon. Sinasabi ko ito bilang isang ama na nagkamali. Kapag nagkaroon ng pera, hindi ibig sabihin nito na nabili mo na ang pagmamahal o ang pagtiyak ng seguridad ng iyong mga anak. Kailangan pa rin gawin ang maliliit na bagay. Pagkukwento sa hapagkainan, pagdinig sa isang takot na hindi sinasabi, pagyakap tuwing may lungkot. Bilang pagsara ng kabanatang ito, nais kong humingi ng tawad sa inyo, sa mga naapektuhan, at higit sa lahat, sa aking mga anak. Ang kwento naming ito ay hindi natapos sa courtroom o sa pag-aresto. Nagpatuloy ito sa mga araw na kami nagising at piniling maghilom. Nagbago kami, hindi ganap, ngunit may pagbabago. Kung may natutunan kayo sa kwento naming ito, sana ito ay maging paalala. Huwag hintayin ang isang trahedya para magsimulang tumingin at makinig. May pagkakataon pa para mag-ayos, para magbigay ng pantay na atensyon, at para harapin ang takot nang hindi agad naghuhusga. Kung may naiisip kayong solusyon o may nakaranas ng katulad at nais magbahagi, comment kayo sa ibaba. Sino ang una ninyong pinaghinalaan? Bakit? Kung nakatulong ang kwento, mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod pang totoong kwento. Maraming salamat sa pakikinig at sana, sa kabila ng dilim na dumaan sa amin, may liwanag na magsisilbing pangako na mas magiging mabuting magulang at kapitbahay kami.